Hi Aries, weekly gabay tarot po tayo, horoscope reading. This is from December 22 to 28, 2025. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Linggo ng Kapaskuhan guys. Kuha tayo ng guidance ha. Aries energy, anong kailangan marinig ng mga Aries ngayong linggo? Guidance po. Kamusta kayo Aries? Message. Linggo ng Kapaskuhan. Anong kailangan guidance ang marinig? The Hierophant. Aries. Guidance po para sa inyo. Two of Pentacles. The Lovers. Gusto niyo yun? Paisa-isa pero mapupunan ng pag-ibig dyan pa lang ang linggong ito. Claim na natin yan. The energy is giving actually. Possession lang natin ang ito ng pagganito. So, may travel. I feel for some of you may travel. Kahit short trips lang ito. Or maybe this is a sign to spend more quality time kasama ang mga mahal mo, mahalaga sa'yo, the lovers. Ayan na, mapupunan. Meron kasiyahan, ayan na, higit kayong magiging conservative, sensitive, happy, the sun. Kaya, the sun is still the sun, kahit pa yan naka-reverse ha. Mapupunan ng init, fire, the page of wands, limitless. Or ito yung pinaka-advice nga po. Enjoy. Enjoy, have fun naman. Or enjoy a nice balance between, ito si Two of Pentacles, between home and family, work. Yes, higit kayong magkakaroon din ng time kasi nga mas maano kayo ngayon yung approach nyo. May babalanse nyo ang oras at panahon, hindi lang sa trabaho pero sa mga taong mahalaga sa'yo, mahal mo. Have fun din ha. Very positive yung energy, Aries. I will be honest, walang tamis. Timing lang. Mapupunan ng pag-iibigan ang linggong ito. Ito yung umangat na guidance. Hi Taurus, weekly gabay tarot po tayo from December 22 to 28, 2025, linggo ng Kapaskuhan. Ito na, kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Taurus, happy holidays sa inyong lahat. Kamusta kayo Taurus? Anong kailangan yung guidance ngayong linggo? Ang marinig, Taurus, guidance po para sa mga taong ito. The Four of Swords, Nine of Pentacles, 4 and 4. Connected sa home, family, 6 of Cups, naka-reverse. So, maring merong, ayan, napaka-normal ngayon yan. Reconnection, connection, reunion, may pagbabalik or merong magbabalik. 4-4, connected nga sa home, family, yung security, yung comfort. New beginnings, may ilang social ganap, meron ba? Ang daming ganap ngayon, holiday season. New connections, or may mga something bago pagdating sa inyong social sector. Have fun, enjoy. Parang gano'n, no? I see healing, recovery. For some of you, especially na merong pinagdaanan sa ilang connection na aking nabanggit, pamilya, or pagdating sa iyong lover, ex. Yes, dito po yun pumapasok sa Six of Cups, or ex pagdating sa friendship. Maring may travel din, 9 and 9, 8. 8 of Wands. Kahit over the net po, merong connection na mabuo or reconnection. Yun nga, no? Reunion na very normal ngayon, holiday season. Iisa lang yung iniiwan. I see na merong growth, magandang potential, may healing, may paggaling, paghilom ng ilang sugat ng puso. Pamilya. Ito yung nilulook forward ngayon pa lang. Baka ito yung umaangat kasi ito yung kagustuhan nyo rin. Siyempre naman magpapasko. Lalo pa for some of you na meron nakatensyon or nakasamaan ng loob guys, I will be honest. For some of you, tayo po ay general rating. Pero kung ikaw ay, so reversal tayo ha. Pwedeng ikaw ang mag-reach out. Maybe this is a message for you. Or for someone sa iyong buhay. Naalala ko na naman si Sino? Si Kim Chu na naman. Alam mo, kakapanood ko ng vlog ni Kim Chu lately ha. Napanood ko yung bagong upload niya eh. Taurus kasi si Kim. Kung napanood niyo yung last time na kita mo, showbiz update na naman to.
Hindi na ata 'to tarot reading, showbiz update na. Hindi, medyo nai-invest yung energy ko kay Kim Chiu lately kasi sa mga pinagdadaanan niya. Example ko na naman sa mga Taurus. Oo, kasi umaangat talaga. Meron akong nakikitang something, parang looking forward na magkaayos or maayos yung ilang sitwasyon. Although, parang hindi siya ganun kadali kasi iba-iba tayo ng process of healing. Yung pagpapagaling, pagpapahilom ng ilang hindi naging okay sa situation. Yes. Pero andito yung opportunity, guys, para sa ilan sa inyo. Marahil kailangan ko yung mabanggit. Oo. May kahit sa simpleng pakiramdam, minsan yung closure na hinahanap natin, hindi kailangan sa pamilya agad. Andito na lahat, sabi ko, it could be connected sa ilang connections niyo, friendship, or an ex from the past. Yes, may pagpapatawad. Yung closure na hinihintay ng ilan, sa pagtatapos ng taong ito, maybe this is a message na minsan hindi nyo na kailangan hintayin pa yan. Minsan kailangan nyo na raw yan ibigay sa inyong mga sarili. Yes po. Moving forward, guys. Ang ganda. May magandang movement. Ngayong linggo, weekly lang naman tayo, pero may hugot ang mga barahan nyo. May pagtanggap, pagpapatawad, para sa mga bagong simulain sa inyong buhay, Taurus. So, eto sa healing, sa pagpapahinga, more on self-care din po yung aking nakikita. Iba-iba tayo ng paraan. Tanungin ng sarili, sino bang pahinga mo? Maaring ito ay sa ilang hugot nyo sa buhay, pamilya po, or yung comfort sa home and family, sa ilang connection nyo. 4 and 4, 6, isa lang iniiwan. Mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Or sa paraan na kung saan ikaw naman ay mapagtutulog. Yes po, kita mo si 4 of Swords. Sa inyong mga tahanan, sa mas praktikal, pahinga rin pag may time. Lalo pa kung meron ka talagang ilang, alam mo yun, pinagdaanan na medyo nagpabago din sa inyong buhay ngayong taon. So, more on self-care, self-love, deserve niya yan ngayong linggo. Tanungin ng sarili kung sino or ano ba ang pahinga mo sa inyong paraan. Kayo naman. This time, kahit kayo naman muna. Ito yung umaangat na guidance advice. Alam ko may hugot pa yon para sa inyo. Weekly gabay po tayo. Taurus. Hi Gemini, weekly gabay tarot scope po tayo from December 22 to 28, 2025. Linggo po ito ng Kapaskuhan. Kamusta kayo? Gemini, happy holidays. Kuha tayo ng guidance para sa inyo. Ano kailangan marinig ng mga Gemini ngayong linggo? Message po para sa kanila this week. Gemini energy, guidance para sa mga taong ito. Okay. 7 of Cups. Ang daming ganap. Ang daming pwedeng ihain sa inyo ng universe this week. Social ganap, pagdating sa relasyon, pamilya, andito na lahat. Or meron kayong matatanggap. So, reversal tayo guys ha. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa inyong paligid. Regalo, magagandang regalo, marami. 7 of Cups, overwhelming sa dami. I-claim na ba natin yun? Yes naman. The Page of Pentacles, the 3 of Wands, ending connected din, 2 of Cups. Ayan na. I feel, especially for those in a relationship, couples, napakagandang linggo na ito para mas may balanse ang bawat isa. Mas magkakaroon ng time together or ng energy to spend more quality time together. Yes. May pagbibigayan. Gemini, actually, ang ganda ngayon pagdating sa mga Gemini, nag-highlight ang inyong mga 7th house of relationship. May something ganda dyan kasi si Venus is currently still nasa inyong mga 7th house. Yes, kung di ako nagkakamali. Oo. Chinek natin. 6 of Pentacles, talagang meron kayong marireceive. I-claim na natin ito. Merong magbibigay or may pagbibigayan since Pasko po ng Kapaskuhan. Eto na yan, kita nyo? The 2 of Cups. So, family, home, I feel surely magiging busy ngayon pa lang. Maaring ramdam na ito ng ilan. Maaring kabi-kabila ang ilang social ganap. Okay. 2 of Pentacles. Ito na, nagjo-juggling na kayo. This is between work, home, family, personal relationship. Hindi nyo na alam kung anong uunahin. So, take it easy. Isa-isa lang.
Hindi niyo kailangan ma-pressure or ma-overwhelm sa ilang situation. Balance is the key, or kung nanaisin niyo sa mas practical po ay bumuo kayo ng plans para wala kayong makaligtaan or makalimutan, or kung ngayon pa lang humahabol kayo sa ilang kumbaga Christmas holiday shopping niyo. Kasi nakikita ko dito yung pagbibigay eh. Meron kayong something gustong maibigay. So, paangat din yung strategy. Strategy, gusto niyo yun. Kung paano niyo panghawakan or paano niyo bibigyan ng aksyon ang mga bagay. Oo, guys, pinapaalalahanan kayo. This week, tayo po ay weekly lamang. Kung nanaisin, sabi ko nga, gumawa kayo ng plano, ha? Or ilagay nyo, sulat nyo kung nanaisin, kahit sa mga notes nyo, sa CP nyo, yung mga kailangan yung bilhin. Or baka kasi meron po kong tendency dito na kayo'y maging makakalimutin. Meron kayong ma-miss na chance or meron kayong ma-miss na tao. Okay, ganun lang naman. Or isang event, magplano, bumuo ng sked this week. Sa dami ng, if ever, ay nag-iinit talaga ang social sector. Trabaho, pamilya guys, narito na lahat. Okay, so set your intentions and be unstoppable. Maraming ganap, maraming pwedeng ihain sa inyo ang universe. Marami. I-claim na natin ito, manifestation, yes naman. Balance is the key, prioritization din po para wala kayong makaligtaan. Ito yung umaangat na guidance advice, message na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay horoscope po tayo from December 22 to 28, 2025. Linggo po ito ng Kapaskuhan. Ayan, nagbabakil pa si Moonchild, start pa lang. Magandang umaga by the time na kayo'y nakakapakinig ngayon. Umaga natin kayo kinakaharap. Cancer, anong kailangan yung marinig? Weekly gabay ito guys. Kamusta kayo? Happy holidays. Guidance po para sa mga Cancer this week. Message. Guidance po para sa mga taong ito. Cancer energy. This week, anong kailangan marinig? The Star. Sandali. Nakita ko pa yung the Page of Pentacles. Ngayon pa lang. Manifestation, guys. Ano yung mga minamanifest nyo? Yung mga pangarap nyo. Well, umangat na si The Star. Walang imposible na kung ano yung mga nasa wishlist nyo ay maiparating niya ni Santa Claus. Ay, yung mga ipinangat nyo sa inyong mga bintana. Bintana? Hindi. Sa ano kasi yan? Habang kayo nakatingin sa mga tala, nangangarap kayo. Why not? Tayo pa yung weekly. Maaring meron kayong may sakatuparin this week. The Star, this is a great sign na merong pag-asa. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang imposible na yan, Moonshot. Walang imposible. Again, you have to be positive. Manifestation card to guys. This is about your hopes, your dreams, your wishes. Kaya naman kalaki, kaliit, maaring merong something gift kayong matanggap. The Four of Cups. Oo, parang yan yung parang pinagnilayan nyo na, pinag-isipan nyo na, pinagdaanan nyo na hindi madali. The Wheel of Fortune, gusto nyo yun? Wheel of Fortune, this is a great sign, guys, na may good luck. Speaking of fortune, si planet Jupiter, which is the planet of fortune, good luck, wealth, happiness, ayan. Lahat na ng magagandang definisyon ni Jupiter still currently nasa inyong mga sign, Cancer. Kaya umangat yan marahil. Timing lang, lalo pa kung ito talaga po ay hinintay nyo. Or talagang parang natagalan, the Four of Cups. Tumaan na kayo sa reflection, sa contemplation. Parang hindi dumarating, pero timing lang daw, sabi ng mga tala, ng universe, ng nasa taas. Maging ano pa man ang inyong faith, lalo pa if this is something talagang ipinagdasal nyo, ipinagpataas nyo sa Kanya, o itinaas nyo sa Kanya. That's yun. Ikaw na ito, Cancer. This is a sign of Cancer. Major arcana ang umaangat dito. So maybe this week, may ilang major ganap sa inyong buhay. Kapaskuhan kasi, holiday season eh. Family, home, ayan, may connection, reconnection, reunion, especially kung natagalan to.
may ilang delays na traffic. Okay, lalo pa kung naramdam mo na yan ng ilan sa inyo. Darating po yan, the Wheel of Fortune, the Star. Kung nandyan din yung pangarap na itinaas nyo sa kanya, so, hindi lang sa mga tala again, pero pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man ang inyong religion, darating yan kasi holiday ngayon eh. Baka may ilang traffic talaga sa daan. Or ngayong linggo, sa mas practical, may pagka-traffic, so maging aware kayo doon. Stay flexible, adaptable sa situation. Kung kailangan nyo munang magplano para sigurado ngayong linggo sa mga pwede nyong daanan, sa daan, o pwedeng pagdaanan, gawin yun. Okay, the Ace of Wands, napakaganda na, or on fire. Three of Cups, celebration, may ilang events, party invites. Normal na naman yan, Moonchild. Ito talaga kasi yung maangat eh. Paano gagawin natin? Ay, meron talagang, kahit over the net lang ito para sa ilan na kagaya ni Moonchild na very introvert. Ayan. Kahit over the net, merong hi and hello. Ayan, ilang greetings. Or kahit sa simpleng pagpaplano ngayong linggo, anytime soon, baka merong connection nga talaga. Reconnection sa ilang friendship, teammates, workmates. Ayan, Three of Cups, guys. May inuman. May inuman, gusto niyo yan. Live na live po tayo. Hindi, pero Page of Pentacles. Sige, tatabi natin si Page of Pentacles kay the Star. This one is in reverse. So, lalo pa, kung this is something na miss nyo yung tao or yung sitwasyon. Or naway maybe ito yung pinaka-advice, no? Kung ano yung gusto niyo talaga, bigyan nyo ng diin. Kayo na tong connect, communicate. If ever lang naman, for some of you, na talagang feeling nyo parang natatagalan, nagkakaroon ng delays, para hindi nyo na ma-miss ang bawat isa. Totoo naman. Paangatin ng boses, yung kalayaan na maging expressive, okay, sa iyong paraan kung paano mo mapapaangat. Yung selebrasyon, kahit sa tahimik lang, okay. Kasi dito, naka-reverse guys. Manifestation card din ito, but in a way, for some of you, baka ma-miss yung opportunity na pwede naman. Napakagandang linggo ito. Tayo po ay weekly, okay? Linggo ng Kapaskuhan to connect, communicate, express, voice out your feelings. Wala namang masama doon. Okay? Kahit sa simpleng hi and hello, basta't na iparating mo ang boses mo, yung fire in you. Yes. Enjoy. Para mas mapalapit kayo lalo sa mga taong itong mahalaga sa'yo at mahal mo. May ilang emotional support po ako nakikita. Supportive, very supportive yung energy. Hindi kayo nag-iisa. Ang daming bumagsak dito sa mga pagkakataon na feeling nyo kapag holiday season, may pagka-busy, yes, ang mga Cancer, pero at the same time, sa pagka-busy na yan, yung productivity, merong mga taong nandyan na inaalala ka. Okay? Angatin yung selebrasyon sa inyong paraan ha. Magsaya din pag may time. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig this week. Cancer. Hi Leo, ito na po ang inyong reading. Weekly horoscope, tarotscope po tayo. Linggo ng Kapaskuhan. This is from December 22 to 28, 2025. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo. Leo, ngayong linggo, energy check po tayo. Kamusta kayo? Happy holidays, Leo. Guidance para sa mga taong ito. This week, message. Guidance para sa mga Leo ngayong linggo. Anong kailangan nilang marinig? Okay. The Two of Swords. King of Swords. The Hierophant, the Six of Cups. The Sun, ikaw na yan, Leo energy. You are ruled by the planet's Sun, the Sun. Ayan. So sabihin ng iba, hindi yung planeta si Sun eh. Oo nga, sabi ko, sa mas practical, pero astrologically speaking, you are ruled by the Sun, Leo. Naka-reverse. So, isang indikasyon, ito naman ay kahit pa bumabagsak, kung kayo man po ay nakakapakinig na kay Moonchild, pakita natin sa live. The Sun is still the Sun kahit pa naka-reverse ha. Kaya lang I feel dito along with your other cards kasi tao lang tayo.
Ang daming ganap ngayong linggo, Leo. Marahil kabi-kabila ang mga kaganapan sa inyong buhay. Unstoppable, the Page of Wands, Page of Swords. Urong ko lang kayo. Napaka-imbalance ni Moonchild. Andito na lahat, guys. Connected, especially when it comes to your home, family, relationship, your kids, kung may mga anak na kayo. So may connection, reunion, napakasipag ni Six of Cups, kanina pa siya nabagsak. Ito talaga yung kung saan kayo, or kung sino kayo growing up. This is about your roots, connected sa past, kung saan kayo lumaki. So kahit sa simpleng pagbabalik tanaw, or meron talagang pagbabalik, may magbabalik, reversal tayo every time. Leo, pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid. Ang daming ganap, nakaka-overwhelm, nakakapagod. The sun, isang indikasyon lang ito to recharge din, ha. Tayo po yung weekly gabay lamang. Sa dami ng ganap na ito na pwedeng ihain ng universe this week, kalma. Isa-isa. Pahintulutan ng sarili na magpahinga. Baka ganun lang po ito, ha. Kasi baka hindi nyo nararamdaman, kayo pala ipagod. Tao lang tayo. Yun naman po yung naipapahinga, ha. Minsan kailangan lang talagang lumulubog ang araw, guys. Kailangan yung magtulog din pag may time. Or, I feel naman, kung pahihintulutan ng sarili, tutulungan, bibigyan ng opportunity to rest, reset, recharge, maganda. I feel na you will feel more grounded pagdating sa inyong mga katawan, sarili. Pero ito na yung pinaka-advice, more on self-care, self-love. Okay? Pero iba-iba po tayo, ha, ng self-care na ito. Kahit pare-pareho kayo ng sign, Leo, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, tanungin ng sarili, sino bang pahinga mo? Sa ilang bumabagsak sa iyo dito, ayan na, pamilya, mahal sa buhay, mga bata, yung energy ng pagiging young, childlike, yung energy, free-spirited, or ito yung pinaka-advice sa inyo mismo. Kung kayo mga single, ano pa man ang katayuan sa inyong buhay, umaangat yung pagiging young. Or kung sino kayo nga po, growing up, childlike, ano man ang edad nyo ngayon. Oo, i-claim natin na bumabata kayo. Bumabata, mga Leo. Actually, sobrang mag-a-apply din kung aking i-relate yung ilang bumabagsak sa inyo ngayon kasi nag-highlight talaga ang inyong mga natural house right now. Astrologically, ang inyong mga 5th house. Diyan pumapasok ang pagiging young, children, childlike yung energy. So, kung meron kayong mga inaanak talaga. Baka may mga sumalubong sa inyo sa daan. Mamamas ko po. Yes po, ganun yung energy. So, be practical. Huwag kayong magtago, ha? Ay, the 2 of Swords. So, kita mo, nakapiring pa yung mata. Kita nyo, Leo. Makikita kayo niyan. Makikita kayo. Kasi ang maangat nga po yung mga bata dito eh. Or kayo mismo ito. Kasi papahintulutan nyo naman na magpakita. Haharapin. Sasabay kayo sa flow. Yung energy, sabi ko nga actually, nandyan eh. Nasa inyong mga 5th house. Having fun, enjoyment. Very entertaining ang linggong ito. At the same time, tiring. So, syempre pa, kasi sa daming ganap, nakakapagod. Tao lang tayo. So, take it easy. Enjoy, have fun, yes. Pero priority mo rin ang ikaw. Ito yung umaangat, magsaya, magpahinga sa inyong paraan ngayong linggo. Para sa inyo, Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading, weekly gabay, tarot po tayo, linggo ng Kapaskuhan. Ito na yon. Kamusta kayo Virgo? Happy holidays po. Energy check tayo, guidance para sa mga Virgo. This is from December 22 to 28, 2025. Anong asahan nyo ngayong linggo ng Kapaskuhan? Virgo guidance. Message po para sa kanila. Virgo energy para sa taong maaaring makapakinig nito. Anong kailangan marinig ng mga Virgo this week? Okay. Okay. So, sa deck na ito, para po siyang the lovers. Yes. Naka-reverse regardless. Wala siyang ano to eh.
Walang label. Pero sabi ko nga, parang siyang pumapag-ibig. Virgo. Add pa tayo. The Emperor. Ano yan? Tumatala, Knight of Wands. Okay, so, connection, ito na naman tayo. Reconnection on fire. Pagdating especially kung meron kayo ngayon palang tinatapos or kailangan harapin pa rin. Kahit holiday season, umaangat yung energy ng pagka-busy. Or meron talagang walang, maraming ganap. Maraming pwedeng inihain pa rin ang inyong mga boss. Or kung kayo itong mga boss, umaangat yung pagiging boss-like, entrepreneur, leader na isang Virgo na wala kayong option kundi tapusin talaga kung ano yung kailangan gawin. Okay? Balance. Guys, kasi baka merong nakakamiss sa inyo. Ito yun, naka-reverse. Maybe this is a sign to spend more time, quality time, kasama ang mga mahal mo. Mahalaga sa'yo, especially your loved ones, family, Two of Cups, naka-reverse. Maybe a message ito, Virgo, no? Kaya umaangat. Yes, on fire. Magiging on fire. Fiery yung energy. Kung papahintulutan at bibigyan talaga, papaangatan yung oportunidad na makapag-spend ng time. Sa kabila, ito yun, opportunity. Kakabukas ko lang. Ace of Pentacles. Magkakaroon talaga ng opportunity. Harmony, balance. Kaya marahil, lalo pa kung ito'y naramdaman nyo na nitong mga nakalipas na buwan, Virgo, na hindi kayo masyadong nakapaglaan ng oras para sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Sa kadahilan ng meron kayong kailangan tapusin, ayusin, or meron kailangan bigyang diin muna sa trabaho or sa ilang connections, teammates, workmates, yes. And this time, ito na. Mas mapapaangat niyo yung opportunity to connect. To reconnect. May kasiyahan. On fire ang inyong mga buhay love life. No matter what your relationship status, guys. The Knight of Wands. May patungo sa inyo or meron kayong patutunguhan. Reversal ang enerhiya natin, ha? Or meron pwedeng ilang invites connected so nagbabalance yung energy dito, guys, between your work or personal relationship, business event, party invites, personal relationship. So, ang dami. Take it easy. As a Virgo, magaling naman kayo dito na mag-balance. Prioritization. Kumbaga, pagiging practical din. At mag-set kayo ng inyong mga intentions. Kung ano yung kailangan unahin, magplano para sigurado, para wala kayong makalimutan. Okay, ganun lang naman yun. So, busy. May pag-travel ba para sa ilan? Kahit short trips lang ito kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Or pagdating sa ilang kaibigan, connections, andyan na. Lalo't baka meron kayong isa-celebrate. Kasi napagtagumpayan nyo or natapos nyo ngayong linggo. Weekly lang po tayo, ha, pero may hugot. At dito, may kasiyahan. Celebrate nyo itong mga na-accomplish nyo ngayong taon sa inyong mga buhay paggawa. Or pagdating sa love life, on fire, guys. Actually, sobrang mag-apply. Yung energy ni Mars po umaangat dito. So, sisilipin natin si Mars. Mars will enter your 5th house this week. Sobrang naka-align sa bumabagsak sa tarot nyo. Ano yung 5th house moon child? It's all about romance. Romance, love life. Or kung meron na kayong kids or talagang aangat din talaga. Ito na-mention ko to before your sign sa mga Leo. Ibang energy naman yun. The Sun, Venus, kung napakinggan nyo. Sa inyo, Mars will enter. Mars, the planet of energy, action. It will enter your 5th house, guys, of love or passion. Kung saan kayo nag-iinit, on fire, you will have fun. Just in time kasi holiday season ngayon. Enjoy and spend more quality time po kasama ang mga mahal mo at mahalaga sa'yo ngayong linggo ng Kapaskuhan, Virgo. Hi Libra, weekly gabay, tarot scope po tayo from December 22 to 28, 2025. Linggo po ito ng Kapaskuhan. Kamusta kayo Libra? Kuha tayo ng guidance. Energy check tayo. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, Libra energy,
guidance po para sa kanila. This week, Libra, message for you. Guidance, advice po para sa mga Libra ngayong linggo. Linggo ng Kapaskuhan, Libra, kamusta kayo? Ano nga asahan niyo this week? Six of Pentacles. So, dito pa lang may pagbibigayan. Siyempre, Pasko, Kapaskuhan. Or andito, umangat yung kusa nga angat, yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay. So, reversal tayo guys. Pwede itong sa iyo mismo or sa ilang tao sa iyong paligid, meron at meron kayong matatanggap na something, gaano man kalaki kaliit, regalo sa buhay. The Two of Wands. So, pa isa-isa. Libra. Anong kailangan yung marinig? Ace of Pentacles na napakaganda. 10 of Pentacles. Nakakakuha man tayo ng ilang 10 and 10 ng rating. 10 of Pentacles, 10 of Swords. Both in reverse. So, I see healing. So, para sa ilan po na ngayon lang nakakapakinig kay Moonchild, meron mang ilang reverse na baraha. Hindi ibig sabihin, hindi na agad okay. Actually, along with your other cards, I see healing, peace, harmony, balance. As a Libra, you're all about balance. Kita mo may scale dyan, ikaw na yan. Deserve niyo yan ngayon. Merong something, kaalwanan ako, nakikita comfort, security, opportunity para makapagbigay kayo or higit yung ma-receive yung something na deserve nyo. Life in general. Trabaho, actually may travel, relationships, family, andito na lahat. Hindi madali para sa ilan. Iba-iba tayo ng process of healing or recovery sa buhay, mentally, emotionally, physically, or even financially. Umaangat po yan. Pero sa inyong paraan, I see talaga na gusto nyong meron kayong maibalanse. Kumbaga, merong give and take yung enerhiya. Kung ang ilan sa inyo, Moonchild this week, itong linggo ng Kapaskuhan, parang ang busy. Nasa trabaho ang laan. So, take it as an opportunity para sa'yo na totoo naman, may something benefits dyan. Meron at meron kayong matatanggap. Isipin nyo na lang na yan ay merong dahilan or para rin ito sa mga taong inspirasyon mo para makapagbigay ka palalo. Diba? Totoo naman. Yes po, ganun yung energy na nakakuha ko. 10-10, connected din ito sa work. For some of you, bakit ba kayo nagsisikap? Bakit kayo patuloy na nanlalaban sa inyong mga pang-araw-araw na buhay? Sixth, yung energy niya sixth, connected yan sa yung daily work. Okay? Dahil dito, sa mga inspirasyon nyo, or sa mga goals nyo pa, na gustong ma-reach, for some of you kasi naka-reverse yung energy, may lang struggle pa rin, na very normal sa ating buhay. Meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan, pero I feel na as long as nandiyan yung puso mo na makapagbigay, maibalanse ang mga sitwasyon, wala kang dapat ikabahala. Okay, actually, I feel rin for some of you na magiging ready naman kayo ngayong linggo na harapin at mag-take ng action or you will take the initiative na ibigay yung something na alam yung deserve din ng mga taong ito sa inyong paligid. Yung energy, hindi man yan sa paraan ng pera or ano pa man, pero yung kayo mismo, yung pakiramdam nyo or kung paano kayo mag-spend ng time kasamang mga taong ito. Umaangat po pamilya. The Two of Wands, meron siyang mga bahay actually. Lagi kong nire-relate din ito sa home, sa family, 10 of Pentacles, family. Meron kayong gusto ba? Maaring for some of you, I'm getting a message na merong healing. Lalo pa kung meron kayo nitong mga nakalipas na buwan ng taon na ipinagdaanan sa pamilya. Ito hindi kailangan liman, merong pinagdaanan na may nawala or may lumisan or may naglipat. Merong ganong energy. And this time, gusto niyo ng something fresh, new beginnings, or looking forward kayo doon. Hold your vision, Libra. At may mga pagbabago na pwede kayong kaharapin sa mga susunod na yugto na ito ng inyong buhay. Diba? Weekly lang naman tayo pero may hugot, Libra. If meron kayong nakatensyon, tensyon sa pamilya or mahal sa buhay, kapareha,
Ayan. Or tayo po ay weekly nga, baka angat pa lang ito ngayong linggo. Merong ilang indecisions kasi akong nakikita rin dito. Wala namang perfect. Kung kailangan nyo munang mag-pause at pag nilay-nilayan ang sitwasyon, wag masyadong or agad-agad mag-overreact. Ayan. Oo. Think muna before you click. Kahit over the net lang yan. Tayo po ay general message. Ganun yung nakukuha ko. If merong tension, pag ninilay-nilayan ito, Linggo ng Kapaskuhan. Sabi ko nga, baka yun yung pinaka-advice yung merong peace of mind. Kalma. Huwag kayong pangunahan ng kung anumang fiery energy sa inyong buhay. Pamilya, tahanan, kung meron mang pressure dyan, okay? Yan naman ay may solusyon, resolusyon. Ang mga sitwasyon daw po ay maidadaan sa mabuting usapan. So, balance naman. Napangahawakan ng mga ganap, merong selebrasyon, sa paraan lalo pa sa inyong mga work, business, friendship, opportunity, Ace of Pentacles, maraming opportunities, especially money-making opportunities. Pentacles po ang umaangat sa inyo. Ngayong linggo, higit kayong patuloy na nag-grow. Yes, claim na natin yan ha. Unti-unti man, ay doon din kayo papunta. Pagkakatiwalaan lang ang prosesong ito. May pagbibigayan, yun naman ang mahalaga. Pagbibigayan at pag-uunawaan. Sa kabila ng minsan, umaangat yung difference talaga. Normal naman. Sabay lang. Ito yung umaangat na guidance advice. Message para sa inyo this week. Libra. Hi Scorpio, weekly gabay tarot scope po tayo from December 22 to 28, 2025. Linggo ito ng Kapaskuhan. Happy holidays. Scorpio, kamusta kayo? Kuha tayo ng guidance for this week. Kamusta kayo? Anong aasahan nyo ngayong linggo? Scorpio, guidance po. Energy check tayo. Scorpio energy this week. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Guidance. Advice para sa mga Scorpio po na maaaring makapakinig nito. Anong kailangan nating maiparating para sa kanila? Guidance advice, Scorpio, this week. Ano maasahan nyo? Okay. Scorpio. The Magician. Seven of Swords. So may something pagdating sa connections, communication, expression. Mas magiging open kayo dyan or mas magiging expressive kayo sa inyong kung sino kayo. Manifestation card, the Magician. Scorpio energy, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Seven of Swords. Maaaring merong aangat na boses talaga. Or, ang lawak ng communication, guys. The Magician po kasi, planet ruler, is Mercury. Is all about communication, connections, technology. Kahit over the net lang ito, I see na merong magagandang possibility kung paano kayo makitungo sa inyong social sector, mailang ganap dyan, merong mapapaangat, or ito yung pinaka-advice. Very positive with Four of Cups. Kumbaga, actually, higit kayong mapapakinggan. Kung ito po ay pahihintulutan nyo kung paano kayo magdala ng inyong mga sarili. Napakasipag ni Six of Cups. Napaka-perfect kasi holiday season, totoo naman. This is connected po sa inyong connections, home. Pakita natin sa live, naka-live po tayo. Reunion, reconnection, connection sa mga tao, especially nakilala nyo na, nakakasama nyo na, o nakasama nyo na from the past. Kanina pa siya nabagsak actually. Eto kasi holiday tayo, linggo ng Kapaskuhan. May pagbabalik. May someone magbabalik or may kahit sa simpleng pakiramdam, 'di ba, kapag holiday season, higit tayo nagiging reflective. Or kahit over the net, yung highs and hellos, kasi umaangat dito. Guys, sabi ko nga, technology, using the social media, napakalawak ng sektor ng komunikasyon. Lalo pa kung meron kayong someone na nakatension din, the moon.
Ten of Wands, reverse. So, meron na kayong i-release. Ano i-release? O i-reveal. Yes. So, reversal tayo guys ha. Again, pwede itong higit na mag-apply sa'yo mismo or sa ilang tao sa paligid. Baka merong revelation. Mailang naka-hide the moon, the seven of swords, dulo-dulo. Secrets. It could be a secret or a surprise for some of you. Merong sorpresa. Kahit over the net, merong magpapaangat ng expression. Kung hindi ito kayo mismo again, merong someone na maaring merong, kumbaga magsasalita to, magsasabi from the heart, magagaling sa puso. Yes po. Maaring sa sector, again sa mga na-mention ko ha, ang lawak ni Six of Cups, nandiyan na lahat, pamilya, it could be someone from the past, ex-lover, ex-friendship, or someone na kaibigan mo talaga, nakakasama mo na, may connection, reconnection, expression. Hindi nyo kailangan laliman yung na-mention ko, pero yun na yun. May pagbabati. Pagbabati? Ano daw yun? Parang double meaning yun, Moonshot. May pagbabatian. Ayan, kamustahan. Positive yung energy, especially kung saan kayo lumaki. Pagdating sa inyong mga roots or kung sino kayo growing up, merong opportunity guys to finally get your message or mapaangat yung message na gusto nyo maiparating. Okay? Oo. So, lalo pa ha, andito pa rin, konektado pa rin kung magiging practical tayo guys. The Magician, the Ten of Wands. I feel work-wise for some of you, andito pa rin yung productivity. Ayan, kung meron kayo i-present na something this week or kung naghahanap kayo ng trabaho ngayon pa lang, mga bagong simula na gusto nyo makita or meron talaga kayong kinocomplete, tinatapos na proyekto just in time na holiday season bago pa man kayo magsaya. Yung mga hirap nyo dyan guys, the Ten of Wands. Yung patuloy nyong nilaban sa bataan. Ayan. Yung pakikibaka nyo, yung pagsisikap nyo. I-claim natin, kompleto Ricardo, ang menudo ngayong linggo. Yes po, may something ganda pagdating sa inyong mga pinagsisikapan sa inyong sweldo. Gusto niyo yun? Sobrang mag-a-apply yan sa aking na-mention astrologically since Venus. Sino pa? Si the Sun, which is very positive, optimistic. Ang daming nasa inyong second house eh. Wait lang guys ha, silipin natin. Hindi ko rin alam kung nasa mga planeta ngayon. Sinisilip natin yan. Si Mercury, si Moon, si the Sun, all in your second house of money. So may something kompleto, makukumpleto ang Ricardo sa menudo ngayong linggo. Menudo na naman, Moonshot. Linggo-linggo na lang menudo. Why not? Celebration. Hindi, kumbaga, masasatisfy ang lahat sa pamilya. May something kasi kayong reward. Yes po, it could be a bonus. Normal na naman yan, Moonchild. Ibibigay ng boss yan ngayong linggo. May something commission. Maganda po ang possibility, nag-iinit ang iyong kaperahan. At dito, yung pag-init na yan, makukumpleto rin. Yung mga gusto nyong mapagbigyan. Yes po, i-claim na natin yan ha. Money-making opportunities din ang umaangat. Lalo kung nagsikap kayo. Or ngayong week nga, may mga dalahin pa rin eh. Yan po hindi na balewala, mababalewala. Kasi marahil nakikita yan ng taas eh, ng universe. Yung dahilan nyo, bakit kayo nagpo-push. Especially kung kayo mga providers of family, the moon is here. Or kumbaga, umangat din yung sense of responsibility, obligations, meron kayong ma-share, kung bakit kayo nagsisikap, sino yung mga dahilan nyo, andito talaga yun. Pagdating sa mga bata, ayan, sobrang umangat yan lagi, kanina pa. So, ayan, makakapagbigay kayo, makakapag-share kayo ng higit ngayong linggo. I-claim natin yan, ha? Ito yung umaangat na guidance, have fun din, enjoy magical ang linggong ito. Hindi kayo mawawalan, kumpleto ang lahat, makukumpleto kayo. Ito yung umaangat na guidance para sa inyo this week, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay, tarot scope po tayo from December 22 to 28, 2025. Linggo po ito ng Kapaskuhan. Kamusta kayo Sagittarius?
kuha tayo ng guidance advice para sa inyo. Happy holidays, Sagittarius energy po tayo. Ano nga asahan ng mga taong ito this week? Sagittarius, kamusta kayo? Guidance po para sa mga taong maaaring makapakinig nito. Sagittarius, message. Ang dami, hindi natin pipigilan. Okay. Alam nyo, sinashuffle natin ito mabuti ha. Parang ang daming nakahain sa inyo ngayon. May pressure akong nakikita. Hindi kailangan katakutan or lagiman the devil. Ito yung ilang, in a way, parang hirap pang hawakan. Kasi parang I feel andito lahat. Nakatingin lahat sa inyo. Parang ganun yung enerhiya. Oo. All eyes on you this week, Sagittarius. At dyan parang sandali ha. Teka lang. Major arcanang bumabagsak. The sun is in reverse. Guys, alam nyo, sinashuffle natin ito mabuti. Nakita ko na naman. Holiday season kasi, no? The Six of Cups. Live na live po tayo. Tumatalo ng kusa eh. May connection, reconnection, reunion. Dito po talaga yan. Just in time. Holiday season. Napaka-normal. May highs and hellos kahit over the net. Since as a Sagittarius, yung iba sa inyo, ayan, may pa-aeroplano. Live na live tayo. Nakalagay dito yung sa inyo. Lalo pa kung kayo po ay nasa ibang bansa. Okay, kahit over the net, mapapaangat yung enerhiya na makapag-bond. Okay, or makapagkamusta sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Guys, hindi kailangan laliman yung ilang umaangat dito. Actually, kahit pa naka-reverse yan, so reversal yung energy din natin ha. Pwede itong sa iyong mismo or sa ilang tao sa iyong paligid. Bakit may the devil dyan, Moonchild? The Ten of Swords pa. Naka-reverse naman. Isang indikasyon na mas maalwan. Mas mararamdaman nyo yung comfort, yung security, stability, andito actually yung pagiging generous nyo pagdating sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Family, home. Marahil kayo umangat ito for some of you na merong pinagdadaanan. Tayo ay general reading, guys. Physically, mentally, emotionally, or pagdating sa family, meron ba actually? Sandali, sisilipin natin ang mga ilang sitwasyon. Pagdating sa planeta, yung ilang galawan sa planeta, iko-confirm ko lang. Oo, si Saturn, yung nakukuha natin dito. Sandali, may pa-exam si TikTok. Sasagutin ko lang po yung exam. Ayan, pumasa na tayo. Live na live po tayo, Sagittarius. Speaking of Saturn, nagbalik ito sa inyo. Saturn is the planet of challenges, struggle, difficulty. Sumilip ulit ito sa inyong 4th house of home. Ayan o. Home, family. So, ano yan ha? Depende ito. It could be connected sa one of your family members or someone mature, your parents, your guardians, or pagdating sa inyong mga physical home. Kahit pare-pareho kayo ng sign Sagittarius, magkakaiba po ang bawat isa. Depende ito kung saan kayo higit na nag-iiwan ng prioridad. Focus. Yes, may ilang challenging ako nakikita sa part na yan. Maaring mayroon kayong higit na pinagtutuunan dyan. Gusto nyo mayroong maayos, mayroong ma-heal. Meron bang ganun? Actually, meron akong ilang Sagittarius na naisip right now na may ilang pinagdadaanan talaga sa pamilya. And in a way, naging unhealthy. Wala namang perfect family, guys. If ever lang naman for some of you, iba-iba tayo nung salita or sa proseso ng healing. Healing. The Ten of Swords. Alam ko may hugot kasi the Ten of Swords po, hindi kailangan laliman katakutan. Linggo lang ito, weekly lang ito guys, linggo ng Kapaskuhan. 10 espada ang nakadagan sa inyong mga Sagittarius. Marahil ito'y para sa ilan na merong kinaharap sa ilang mga personal na ganap, pamilya especially or kapareha, na hindi naging magaan.
I feel the Six of Cups. Parte ito kung sino kayo from the past. Katabing-katabi. Maaring ito yung ilang nabuo yung trauma, okay, or ilang unhealthy approach. Reversal, yung ilang pagkakasala or hindi tama. Kaakibat kung alam nyo, meron ako baka nakukuha natin energy nung naiisip ko, pero tayo ay general reading ha. Just only take what resonate. Pero, oo. Isang paalala ito na deserve niyong maging masaya. Tayo ay linggo ng Kapaskuhan. Yes. Higit kayong nagiging mas, actually, sabi ko nga generous. Yung puso niyo pa rin andito sa pagbibigay. Gusto niyo pa rin maibigay sa kabila nung hindi magaan na inyong pinagdaanan. Ang challenge dito, so reversal tayo. Ang daming nakahain or ang daming nasa inyo nga yung mga mata ngayon eh. Maraming pwedeng lumapit sa inyo sa mas praktikal. Tayo ay holiday season, may mga taong pwedeng mag-reach out sa inyo this week. This week para mag-heal. Alam nyo, kayo mismo merong pinagdadaanan pero merong mga tao na pwedeng lumapit talaga sa inyo para humingi ng something, ayan. Hindi kailangan laliman yon. Pagbibigay, regalo, may something, someone na pwedeng umangat dyan. Why not? I-claim ba natin if ever meron talagang tension, mag-resonate po yung ilang messages. Hindi man agad-agad, pero I see reconciliation. Oo. Mula sa ilang tension na ito. Iba-iba tayo ng paraan guys kung paano kayo nag-heal, paano kayo magpapagaling ng inyong mga sugatang puso o damdamin. Pero may chance ako nakikita para dyan. Kasi yung puso nyong generous or mapagbigay, again, umaangat po dito. May something for everyone na pagtanggap, pagpapatawad. Hindi madali lang sabihin yon. I know, mahirap gawin. Pero, eto kayo kung sino kayo from the past. Hindi perfect, pero andyan pa din yung ilang pinagdaanan nyo sa mas positibo, mas bright. Sino kayo growing up, may ganda kumbaga. Sa mga hindi nyo madaling pinagdaanan, actually dyan kayo higit na tumibay. Yes po, higit kayong naging positibo sa buhay. As a Sagittarius, very positive, optimistic sign kayo. Hindi mahalata na parang wala kayong pinagdadaanan eh. Oo, ganun yung energy kasi umangat yung lakas ng dating nyo. On fire. Alam ko may hugot, no? Pero why not? Celebrate din, ha? Pahintulutan nyo ang mga sarili na maging masaya. Ano pa man ang pagdaanan nyo. Weekly lang tayo, pero stay balanced, healthy yung approach sa inyong buhay na may pagbibigay, pagpapatawad, pagtanggap kung ano yung nangyari na especially or naganap. Be in the present, guys. Kasi yung iba parang nag-hold back pa kung ano yung maganap from the past. Alam ko, iba-iba po tayo dyan ha. Just because sinabi ni Moonchild, move forward na, move on na, ay gagawin mo na. No. Weekly lang naman tayo. This time, pasikatin nyo ang araw. Very positive. Higit kayong, sabi ko nga, tinitingala pa rin kayo ng mga taong ito sa inyong paligid. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Nagigets nila kayo. For some na merong pinagdadaanan, I feel kailangan kong mabanggit yan. Hindi madali pero patuloy kayo nagsashine, patuloy kayo nagiging magnetic. Kasi yung puso nyo umaangat rin dito, yung energy. The energy is giving. Yes, may pagbibigayan talaga. Alam nyo, Sagittarius, pang buong isang taon na ata yung nabasa ko. Pero, ito yung guidance, have fun, the sun, may pagkaseryoso ang aking nakikita, pero deserve nyo ang maging masaya. Ito yung umaangat na guidance advice, message para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay horoscope po tayo from December 22 to 28, 2025. Linggo po ito ng Kapaskuhan. Kamusta kayo Capricorn? Holiday season, happy holidays. Actually, papasok na tayo sa inyong mga season. As a Capricorn, happy birthday, ngayon pa lang. Birthday na, kaarawan pa, Kapaskuhan pa, sumasang-ayon ng ilang ingay. Patawarin, guidance para sa mga Capricorn this week.
Energy check tayo. Ano nga asahan nyo ngayong linggo? Guidance advice? Kamusta kayo, Capricorn? Anong kailangan nilang marinig for this week? Guidance po. Para sa mga Capricorn na maaaring makapakinig nito. Mensaheng gabay? Okay. Add tayo. Advice para sa mga Capricorn. Okay. 9 of Pentacles. 2 of Pentacles. King of Wands. Ito natin. The Hangman. Ito po yung baraha sa deck na ito na walang label, pero para siyang home, family sector. Kita mo andyan yung mga bata, si Granny. Pakita natin sa live. So, ayan. Temperance card, naka-reverse. So, ito maaring for some of you tayo general reading. Kung nakaramdam kayo ng ilang kabagalan nitong mga nakalipas na linggo, especially na parang low-key lang, sobrang mag-apply yun astrologically. If ever parang, or yung bumaba in a way yung enerhiya nyo dahil sa ilang marahil gampanin nyo rin sa buhay. Ang daming ganap, nakakapagod, tiring, ang daming bitbit, the 10 of Wands. Ayan, na hindi nyo nabigyan ng priority, nagkaroon ng ilang imbalances. Ang family, marahil kaya umangat ito, isang message na kailangan marinig, na ito na yan, perfect time, holiday season, to spend more time kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Okay, kung medyo nitong mga nakalipas na linggo, nag-juggling kayo, maybe that is a message. Na this time, pa-priority mo naman kung saan ka higit na parang nagkaroon ng, or nawala ng time, oras. Parang imposible yan ngayon, Moonchild. Weekly lang tayo ha. Maaring ngayon pa lang, or ngayong linggo pa rin, nagjo-juggling pa rin kayo eh. Push kong push, grind kong grind, work kong work. As a Capricorn, ayan, tumatalon. This is between po, work, family, ayan, work, family. Live na live po tayo. Hindi nyo alam kung anong unahin. Ayan. Hindi nyo alam kung saan kayo magpo-focus. O saan kayo maglalaan ng enerhiya. So, take it easy. Ano man ang mangyari ngayong linggo, the King of Wands, andito ang inyong kakayanan na i-handle po. Andyan talaga yan, on fire. Kung paano kayo mag-spend or gamitan, paano nyo ginagamit yung enerhiya nyo. Kasi klaro, or klaro sa inyo yung mga goals nyo, or kung ano yung gusto nyo pang marating sa hinaharap, sa future. Why not? Ngayon pa lang, maybe, pinag-ano na kayo. Kumbaga, set your intentions. Or, kung ngayon pa lang din, parang hindi ko nang alam mo, kung ano yung gusto kong makita pa sa future. Kung nandyan pa rin kayo. Maaring this time, mas maging clear para sa inyo. Ngayong linggo, kung ano yung gusto nyong patunguhan, aangat po kasi ang enerhiya, mabubuhayan na kayo. Na mag-push pa lalo sa mga pangarap nyo pa sa hinaharap. Mas magiging klaro kung bakit kayo nagsisikap, kung bakit kayo nagpagod nitong mga nakalipas. I see na mas merong inspiration or magkakaroon ng inspired action, motivation para ma-reach nyo yung tagumpay, yung gusto nyong makita. 6 months, a year from now, kita mo, looking forward kayo sa hinaharap. Ang dami nyo gusto makitang progress. Yes, hindi po yan imposible. Temperance card, wag lang kayong maiinip. This one is in reverse. Patience, more patience, habaan ng pasensya, at paangatin yung natural leadership nyo pagdating sa inyong mga buhay paggawa. Or kung ano man yung gusto nyong marating pa nga. Hindi yan imposible. May pagka-intense akong nakikita, but at the same time, kalma lang daw po. No pressure ha. Kasi totoo naman, gusto natin merong ma-reach eh. Pero take it easy, isa-isa lang. Be present, stay in the moment. Kung ano man yung ngayon, yun naman yung mahalaga eh. At
kung ano yung patuloy yung pinopush or binubuo na pundasyon ngayon pa lang or kailangan yung buuin. Sabi ko nga, mag-set na kayo ng intention, plano, kung saan nyo gustong makita yung kayo sa hinaharap. Magandang pagkakataon po ito, itong linggo na ito. Tayo ay weekly lang, Capricorn. At kung ano man yung bubuin nyo, kahit sa simpleng ideya, plano this week, walang imposible na yan po ay inyong ma-reach. Yes po, kaakibat niyan guys, hindi maaring maging madali. Wala namang madali agad. Walang overnight success. Pero umangat kasi dito, yung mga dahilan nyo rin. Okay, bakit kayo nanlalaban sa buhay? Okay. So ano to, kumbaga, naninimbang ako between yes, home, work, family, nagbabalance kayo dyan, or may ilang priority. So hati. Okay, sa hati yung pakiramdam. I feel din dito na huwag nyo rin kakalimutan ng inyong mga sarili. The Hangman, naka-reverse. Release. Let go. Sa ilang worry na ito. Baka may pressure na hindi nyo na alam kung anong uunahin. Or paano naman yung kayo ha? Baka hindi nyo nararamdaman yung kayo. Deserve nyo to. Nasa Capricorn season na tayo. Papasok na this week. Tapos holiday season pa. So mag-heal. Tulungan din ang sarili. To do some healing. Listen to your intuition guys. Malakas ang inyong mga pakiramdam ngayon. Huwag yung pagdududahan yan. Or art of letting go po kasi si The Hangman. The Ten of Wands. Isa po yan. Meron kayong kailangan i-release. Meron ba? Ano yung i-release? Anything or anyone that no longer serves you or serves a purpose sa iyong buhay, Capricorn. Alam ko may hugot yon. Huwag na kayo mag-hold back sa ilang old grudges. Parang ganun. Or nagkakaroon ng blockages sa inyong buhay. Kasi marami maganda yung bagong simula na aking nakikita kung ito lamang po ay pahihintulutan nyo. Huwag kayong ma-stress. Alam nyo, note to self to kay Moonchild. Pag daw tayo paka-stress sa ilang, alam nyo, hindi nakatutulong. Okay? Or hindi na parang nagwo-work out sa connections, especially relationship. Or, why not, work-wise. Okay? At, ayan. Parang maglaan kayo ng opportunity naman sa inyong sarili rin na pagtibayan kayo. Physically, mentally, emotionally, do some healing again. Balance is the key. At syempre kapag nare-recharge po, sa mas practical, kapag nare-recharge, nakapag-reset kayo, kasama itong mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo, dyan kayo, totoo naman, dyan magbubukas, magiging klaro sa inyo kung ano pa yung gusto niya talagang mapatunguhan. At kusa nga angat, magbubukas ang pinto ng oportunidad para mas makilala nyo pa yung mas better version of yourself, Capricorn. Alam nyo, may hugot na naman tayo. Weekly lang naman tayo, pero I feel deserve nyo yung mga bagong simula na ito na higit na makapag-iiwan sa inyo ng tatag, ng stability, security sa mga ilang dahilan nyo rin. May hugot, no? Pamilya. So, etong linggong ito, busy, productive, tahimik lang, low-key, private yung energy, tahimik yung isi-celebrate ang Kapaskuhan kasama ang mga dahilan nyo or ilang pinapriority nyo ng tahimik lang din. Okay? Or ilalaban nyo pa rin ng kayo lang. I mean, ito yung mga laban na tanging kayo lang nakakaalam. Pinupush nyo pa rin kahit holiday season, birthday nyo pa nanlalaban. Patuloy na panlalaban ang umaangat dito para sa mas ikapapayapa, ikababalance ng inyong buhay. May hugot yon. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Weekly gabay, tarot scope po tayo. This is from December 22 to 28, 2025. Sumilip na naman ako sa kalendaryo. Napakabilis ng panahon at pagkakataon. Linggo po to ng Kapaskuhan. Ano nga asahan nyo ngayong linggo? Aquarius, guidance po para sa mga taong ito. Happy holidays!
Merry Christmas sa mga magse-celebrate or nagse-celebrate. Aquarius, energy check tayo. Aquarius energy po. Para sa linggong ito, anong guidance ang kailangan nilang marinig? Message? Gabay para sa mga Aquarius this week. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? Ngayong linggo ng Kapaskuhan, guidance po para sa mga taong ito. Aquarius energy. Guidance po. Justice card. At tatanggap nyo, justice, ang batas ng isang api. Charis. So, nakukuha natin dyan 11. Sa Major Arcana, yan ay nasa 11th. Actually, kung aking i-apply yan astrologically, sobrang nag-highlight ngayon ang inyong mga 11th house. Ano yung 11th house, Moonchild? Connected yan sa mga pangarap nyo. Your hopes. Alam nyo, walang bumabagsak dyan, palang panalo na. Okay, use your hopes, your dreams, your wishes. Yes. Pagdating sa ilang social connections nyo, mas balance, mas mapapaangat nyo yung something na alam nyong deserve nyo. Yung katotohanan, clarity, honesty, or pagiging open nyo rin sa, hindi lang sa ibang tao, pero sa sarili. Ayan na, justice card. Yung justice, na walang pagkakulang or pagkasobra, marireceive nyo yan. Ngayong linggo, Aquarius, ay pa tayo. 9 of Pentacles. 9 and 9. Okay. Alam nyo, sipag yung 10 of Swords din today. May hugot at chariot. Okay. So, the Hierophant. The Empress card, dito na lang. I feel for some of you, no? Parang may ilang Aquarius. Alin yun? May ilang nakahide. Meron ako nakikita ilang secrets behind the scenes, yung eksena. The Hierophant, 9 of Cups, the Empress card naka-reverse. Maaring tahimik lang ang linggong ito for some of you, especially kung meron kayo pinagdadaanan talaga physically, mentally, emotionally. May hugot na naman tayo sa inyong mga, yung mga last signs. Sunod-sunod, medyo may hugot, no? The 10 of Swords. Lalo pa ito yung pinaglaban nyo eh. May mga pinaglalaban kayo. Hindi man ito sa batas. Hindi po isang legal advisor si Moonchild. Pero why not? For some of you na meron talagang ipinaangat sa taas or nakatataas. The 10 of Swords. Oo. The 9 of Pentacles. Claim ba natin to? Iba-iba kasi tayo dito ng, yung process. Nasa healing stage to, guys. So, you have patuloy. You have to trust the process. Unti-unti man, hindi man agad-agad namumunga or may bunga. Ito po yon yung resulta. Pero i-claim na natin, ha? I-claim ba natin? Yes naman. May maganda po akong result, positive na nakikita. Lalo pa kung ito'y something pinush nyo rin, ipinaglaban nyo. Or binigyan niya ng pahintulot, permission na talagang i-push. Kasi nga nasaktan kayo or talagang may pinagdaanan ng ilan sa inyo. Ito'y para sa ilan lamang po, ha, na totally merong hinahabol na justice. Physically, mentally, emotionally, financially, yes guys, or could be physically, hindi naman isang medical advisor si Moonchild, ha. Simpleng card reader lang tayo. Pero if ever may pagka-low-key, sisilipin natin dito si Mars. The planet of energy, sobrang perfect kasi si Mars right now is transiting your 12th house. It's all about healing, guys. So, ayan lobat na raw ako. Live na live po tayo sa ating TikTok. May paalala na lobat. Speaking of lobat, diba sumisigaw? Nagugulat si Moonchild. Nagugulat ba kayo? Patawarin ha, umaga-umaga po. Pero,
Nalulobat din tayo, Aquarius, ha? Baka ganito 'to, may pagka-low-key akong nakikita for some of you, tahimik lang ang linggong ito. Parang higit kayong magiging hindi naman introvert, pero, alam niyo lang, pipiliin niyo lang marahil kung kanino kayo higit na maglalaan nung energy. Kasi nga may pagkapagod, may pagka-low-key. It's okay to recharge, guys. Charge your energy, your batteries. Lalo kasi parang patuloy kayo nag-push eh. This time, bigyan nyo ng marahil yung permission to slow down. To pause. Listen to your body, guys. Sa part na ito, kayo po ang higit na makapagsasabi. Of course, always listen to your body. May ilang blockages, may pagka-low-key talaga, private, tahimik. The Empress card, humabol na kayo, guys. Rebonding season tayo ngayon. Rebonding season. Si The Empress kasi umangat eh. Kulot pa siya dito. Kailangan nyo na magpa-rebond. Gusto niyo yun? Naka-reverse. Mag-rebond na kayo ng mga hair nyo. Hindi, charis lang. Pero yun talaga yun. Magandang pagkakataon ito, Aquarius, to do some healing, physically, mentally, emotionally, more on self-care, self-love, magpagaling, magpaganda, magpaspa. Deserve niya yan, lalo pa nga po. Sabi ko nga, kung meron kayong patuloy na pinaglaban or pinush, binigyan ng proteksyon sa relasyon man, kaperahan, sa trabaho, or talagang meron kayong pinaglalaban sa batas, marireceive nyo, i-claim na natin yan yung deserve nyo, yung batas ng isang api, cherries. Or talagang hilahin kayo ng pagkapagod eh. Kasi nga po nagpo-push kayo sa buhay. Para kanino? Sa mga mahal nyo. The chariot, this is connected sa home, sa family, sa mga dahilan nyo. Dahilan nyo na gusto nyo makitaan ng growth, the Nine of Pentacles, the Nine of Cups nung sapat or pagkasapat, yung ilang hopes nyo sa pamilya or sa buhay in general. Hindi posible na yan po ay ma-reach nyo, ma-receive nyo ngayong linggo. Tayo po ay weekly lamang pero may hugot ang umaangat sa inyo. Other messages sa mas practical, I feel kung pahihintulutan lamang ito ng ilan sa tahimik ng paraan, kahit over the net lang ito, may connection, day connection. Pagdating sa ilang friendship, kailangan ko marahil mabanggit yon kasi umangat yung energy, the 11th house, connected yan sa inyong friendship sector or kung meron kayong mga groups, community, organizations, maaring may ilang ganap dyan na kailangan nung presence nyo, may kasiyahan, celebration, na normal ngayon, may reunion, pamilya, kaibigan, mahal sa buhay. Yakapin nyo rin yan. Pero sana may pagyakap rin daw sa deserve nyo, physically, mentally, emotionally, more rest ang aking nakikita dito. Pahinga kung kinakailangan. Deserve nyo yan. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo ng Kapaskuhan, Aquarius. Hi Pisces, ito na po ang inyong reading. Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from December 22 to 28, 2025. Linggo po ito ng Kapaskuhan. Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo Pisces. Happy holidays! Kamusta kayo? Kuha tayo ng guidance para sa mga Pisces. Energy check po tayo. Ano nga asahan nila ngayong linggo? Message? Guidance advice para sa mga Pisces. Ayan o. Masang-ayon. Ilang ingay. Aces ang umaangat. New beginnings, fresh starts, new opportunities, positive possibilities, money-making opportunities. Diyan pa lang, no? May achievement. Sandali. At pa tayo, Pisces. Ngayong linggo, ano kailangan yung marinig? Guidance po para sa mga taong ito. Advice? Okay. The Lovers, the Seven of Pentacles, naka-reverse. Hindi ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay, para sa mga bago, kung nakakapakinig kay Moonshag, bago lang, meron mang ilang nakabaliktad na baraha, hindi po ibig sabihin ay hindi okay. Actually, kahit si The Lovers, kapag ito'y bumabagsak, kapag naka-reverse, lagi kong name-mention, andyan pa rin yung love, ha? The Lovers. Love is the answer. Love is the key. Oo.
Okay. Okay. Ay pa tayo. High Priestess, the Star. Pisces. Ano na? Unahin ko ha, pag-usapan na natin love life. Especially for some of you, nagkaroon ng tension dito mga nakalipas na pagkakataon sa inyong buhay. Why not? Mas mapapaangat or mas mararamdaman nyo yung presensya, couples in a relationship, especially urong natin, mas mararamdaman nyo ang presensya ng inyong mga mahal sa buhay ngayong linggo. So regardless guys, regardless or no matter what your relationship status po, single ka pa man in a relationship, I feel dito na mas mararamdaman nyo yung kanilang presence or merong something presence. Oo, may something regalo mula sa mga mahal nyo sa kanilang mga paraan. Okay? May pagkinang. Hindi man lalamig ang inyong mga Pasko kahit pa single kayo ngayon or parang hindi naman moonchild 5 and 5, merong difficulty. Wala namang perfect relationship. Parang nagkakaroon ng tension or totally may pagka-miss or meron kayo na-miss na chance, guys. Ace of Pentacles kasi naka-reverse eh. Isang indikasyon ito na huwag nyo nang palagpasin yung pagkakataon na pwede naman. Okay? Sabi ko nga, love is the answer. Kung saan kayo nagkaroon ng tension, if ever for some of you, at the end of the day, yan din yung magiging solusyon. I feel na ganun. Alin yun? May stress man, boses ang mapapaangat. Ang mga bagay daw po ay may dadaan sa mabuting usapan. Yes naman. Okay. Ace of Wands. Ace, may bagong simula. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang ang labo niyan. Listen to your intuition, Pisces. Si Neptune, your planet ruler, is currently nasa inyong mga sign mismo. Kayo mismo ito, malakas ang inyong mga pakiramdam ngayon. Huwag niyong pagdudahan kung ano yung sinasabi ng inyong mga puso. Listen to your intuition. The Star, manifestation card. Ipahayag niyo na, panghawakan niyo na kung ano yung mga gusto niyong ma-reach this week or ma-achieve or matanggap. Okay, sa kabila ng ilang struggle, challenges ng buhay, sinusubok kayo niyan para sa higit niyong ikatatag. Ano ba yung mga pangarap niyo ngayon pa lang? Parang ganun yung energy na nakukuha ko. Kung ano yung mga dreams niyo, yung hopes niyo sa hinaharap. Oo. Ito na yun. Ipaangat nyo na yan sa mga tala. Of course, hindi lang sa mga tala, the High Priestess ay narito. Pero pagdating po sa inyong mga faith, ano pa man ang inyong religion, itaas nyo ito sa kanya. Okay, surrender nyo itong ilang agam-agam nyo rin sa pera, okay, or sa relasyon. Yan po, ay dadaan pa sa pagbabago, guys. Everything is temporary, malalagpasan nyo yan. Paniniwala lang na merong yun. Habang may buhay, may pag-asa. The star is here. Kikinang at kikinang ang mga sitwasyon sa tamang pagkakataon. Marahil kailangan pagdaanan, yun na lang iisipin natin, merong dahilan kung bakit merong ilang struggle sa buhay. Pero ngayong linggo lang naman tayo, weekly lang naman tayo. Enjoy, on fire, magiging inspired ang linggong ito. Mag-set ng plano kasi I feel din dito na may ilang ganap pa rin sa trabaho. May pagka-busy, productive, at the same time, pagdating sa inyong mga social sector, oo, the lovers, marahil the High Priestess, isang indikasyon lang ito na hahanapin kayo or kakailanganin kayo ng ilang tao sa inyong paligid. Yes po. Hindi kayo nag-iisa. May suporta. Ano mang kailangan nyo, physically, mentally, emotionally, yung comfort, or financially, minsan kailangan lang natin mag-reach out. Paangatin ng boses sa mga struggle na ito. Na parang ang hirap pang hawakan ngayong linggo kasi parang ang daming pwedeng ihain sa inyo ng universe. So take it easy. Kung kailangan nyo ng someone, kahit sa simpleng pagpapayo, merong nandyan para sa inyo. Okay, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa, Pisces. Kahit sa mga pagkakataon na feeling nyo, kayo ay mag-isa. Magplano para sigurado kasi parang ang daming ganap
ay baka meron kayong makalimutan, makaligtaan. Okay, yun lang naman po. At dito baka doon may tension. So, yun. Plano. Okay. So, sa trabaho, um, oo. The start, guys. Dito na tayo. Maniniwala na tayo doon sa pag-asa. May something ganda akong nakikita. Opportunity po. Money-making opportunity. Or may something good luck pagdating sa inyong mga career. Yes, lalo kung nandyan yung love nyo eh. Kung binuhos nyo or patuloy nyo binubuhos yung love, yung passion, magiging on fire po ang inyong career. May something good news akong nakikitang parating for some of you. I-claim na natin yan. Okay, lalo if this is something ni-look forward nyo na rin or pinlano nyo na, bumuo na kayo ng pundasyon, unti-unti with Seven of Pentacles. Kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo wala na or imposible na, posible pa. Hahabol yan ngayong bago pa man matapos ang taong ito, ngayong linggo, may mga new beginnings akong nakikita, especially work or financial sector. Sa inyong buhay, ito yung maangat na guidance advice para sa inyo this week, Pisces.